Sa kabilang banda ay makikita naman natin ang dalawang sasakyan na kasalukuyang nakasakay si General Hong at si Qin Shaoxiang kasama ang kanyang tauhan. Habang sila ay papunta ng Haicheng. Ngunit nagsaad naman si Qin Shaoxiang at kanyang sinabihan si General Hong, kung bakit ito sabik na makita si Li Yi. Agad naman ipinaliwanag ni General Hong na sa loob lamang ng isang buwan. Siya ay nawala mula sa isang ordinaryong Monero patungo sa isang taong may kakayahang makipaglaban sa isang B-rank evolver, bukod pa riyan. Ipinagbili kanya ng malaking halaga ng mga espesyal na armas na metal kung hindi ba curious dito si Qin Shaoxiang. Ngunit napatingin naman si General Hong sa labas at nakita nito ang figure ng tao habang ito'y tumatakbo ngunit hindi niya ito pinansin pa. Bagkus bahagyang ngumisi pa si General Hong at napaisip ito na mukhang hindi lang siya ang nagmamadaling makita si Li Yi. Agad naman sumagot si Qin Shaoxiang. Ang mga weapons na ibinigay ni Li Yi ay bago niya ito suriin ng mga materyales, at nakita nitong walang espesyal dito ni isa. Ngunit marihin naman na sumagot si General Hong na makikita ni Qin Shaoxiang sa lalong madaling panahon ang pagganap ng labanan ng mga materyales na yun sa kanyang sariling mga mata. Dahil dito ay naging seryoso si Qin Shaoxiang dahil sa kanyang narinig na combat performance. Ngunit sinabihan naman siya ni General Hong na masyado naging komportable si Qin Shaoxiang ang kanyang mga pananaw na hindi na kasing talas ng mga nakababata. Makalipas pa ng ilang minuto ay nakarating na rin sila sa Haicheng at dumiretso sila sa tinutuluyan ng ating bida. Makikita nating inaantay sila ni Li Yi. Sa pagbaba naman ng dalawa, ay nagsaad si Li Yi na si General Hong at President Qin Shaoxiang na paano silang dalawa magkaroon ng oras para bisitahin ang isang maliit na pritong katulad niya. Ikinatuwa naman ito ni General Hong dahil kilala pa rin siya ng ating bida sa tagal ng panahon na hindi sila nagkita. Ngumiti naman si Li Yi. At sarkastiko nitong sinabi na isang big shot kagaya niya, kung hindi siya makilala nito, kahit siyam na buhay ay hindi sapat para iligtas siya. Ngunit wika naman ni General Hong tapos hindi niya ba sila iimbitahan sa loob para umupo at doon sila mag-usap. Napakamot naman si Li Yi at sinabihan niya sila na ito ay isang karangalan para sa kanya ngunit sila ay dumating sa isang medyo hindi maginhawang oras. Sa sinabi ng ating bida ay agad naging seryoso si General Hong at kanya itong naunawaan at sabay hinawakan niya sa balikat si Li Yi. Kanyang ipinahayag na huwag siyang mag-alala dahil paprotektahan niya sila sa mga taong gumagawa ng masama. Dahil dito ay napaisip naman si Li Yi. Dahil napaka-misteryoso ni General Hong. Sa mga oras na ito ay makikita na natin sila na nakaupo na at ipinahayag ng militar kay General Hong na ang camera na footage ay ganap na konektado sa screen. Ngunit nagsalita naman si Li Yi. At kanyang tinanong si General Hong, sa lahat ng nararapat na paggalang, wala siyang nararamdamang ibang malakas na presensya sa paligid, wala siyang planong magkaroon ng mga ordinaryong sundalo. Agad naman sumagot si General Hong na tama siya, dahil hinahayaan niya itong mga ordinaryong sundalo na humarap sa isang evolver. Pinagmasdan naman ni General Hong si Li Yi na hindi masama na nananatiling kalmado ito, hindi naiinip na pagtatanong sa kanya. Saad din naman ni Li Yi sa kanyang sarili na baliw ba siya, o hindi lang niya pinahahalagahan ang buhay ng mga sundalong ito, pero hindi naman siya mukhang may kausap noon. Sa sandaling ito ay nagbigay ng hudyat si General Hong para sila ay mag-umpisa na agad naman sumagot ang oo ang kanyang tauhan. Sa malaking screen ay makikita natin na nakahanda na ang mga militar habang pinagmamasdan nila ang dalawang lalaki. Agad naman inutusan ng kanilang leader ang lahat na maghanda at pangkat ng pag-atake sa posisyon, at kanilang ihanda ang drone defense team sa posisyon. Habang pinapanood ni Li Yi ang nangyayari, ay agad niyang nakilala ang dalawa. At kanyang tinanong si Qin Tian na hindi ba ito ang mga miyembro ng Black Panther Gang na ang mga buto nila ay dinurog niya ngunit paano na sila ganap na gumaling. At isa pa ay lahat sila ay mukhang may mali sa kanila. Agad naman nagsalita si Qin Tian na ang kanilang kalagayan ay hindi normal dahil iba ang kanilang kinikilos. Imposibleng hindi dapat umiral ang bagay na yun dito. Sa mga oras na ito ay agad na umatake ang dalawa ngunit naging alerto naman ng mga militar kaya agad nila itong pinagbabaril, tinamaan naman ang isa kaya agad itong namatay. Ngunit nagawang makaiwas pa ang isa sa pamamagitan ng kanyang pagtalon. Agad itong napunta sa sanga ng puno habang pinagmamasdan niya ang mga sundalo.
Kaya agad itong nagpalabas ng dilaw na enerhiya sa kanyang kamay para sa gagawin nitong pang-atake. Nakita naman siya ng mga sundalo kaya agad nitong inactivate ang drone defense. Dahil dito ay nakaready na ang drone sa ere para sa kanilang gagawing pangsalag. At makalipas pa ng ilang segundo ay nagpalabas na rin ito ng kulay lilang hugis barrier. Dahil dito ay makikita nating nakagawa sila ng isang malaking barrier para salagin ang atake ng lalaki. Sa oras na ito ay tuluyan ng tumama ang pinakawalang atake ng kumag ngunit matagumpay naman itong nadepensahan ng mga militar. At sa lakas nito ay talagang nagkaroon ng malakas na pagsabog dahilan para mawasak ang lupa. Pagkatapos nito ay sumugod ang lalaki ng walang alinlangan. Subalit naging alerto naman ang mga militar at sinabi ng isa na siguraduhin nilang i-lock ang target para sa kanilang counterattack. Dahil dito ay pinaulanan nila ito ng bala na matagumpay nilang tinamaan ito na sanhi ng pagkamatay nito. Bumagsak naman ang lalaki sa lupa ng walang buhay. Subalit naka-formation pair ang mga militar baka sakaling meron pang iba. Sa nasaksihan naman ni Lee, ay sinabi nito na ang nagtatanggol na kalasag ng drone. At ang bala na may kakayahang makapinsala sa mga C-rank evolvers, huwag nilang sabihin sa kanya na ang lahat ng kagamitang ito ay ginawa mula sa mga armas na ibinigay niya noon. Ngunit nagsaad naman si Qin Shaoxiang at kanyang tinanong si General Hong, kung mga ito ba ay gawa sa mga materyales na iyon. Agad naman sumagot si General Hong na tama siya, sa sapat na mga materyales na iyon, ang kasalukuyang order ay sapat na sa mga ilang kagamitan na magagawa nito. Ngunit narinig naman ng ating bida ang kanilang pinag-usapan na tama nga ang kanyang hinala na gawa ito sa mga espadang ibinigay niya kay President Qin Shaoxiang. Agad naman tumayo si Lee at ito'y ngumiti at sinabi nito na malakas ang mga sundalong ito. Subalit ito'y napalingon sa taas dahil meron itong naramdaman. At biglang sumabog ang salamin sa itaas na hindi nga nagkamali si Lee. At sarkastiko nitong ipinahayag na parang may isang isda pa na nakalusot sa lambat. Agad din naman nagsalita si General Hong na hindi ito nakalusot sa net, ngunit isa na partikular para kay Lee na siya ang haharap dito. At kasabay nito ang pagbulusok ng mga batong matutulis patungo sa ating bida. Nakita naman niya ito kaya agad siyang naghanda at inilabas nito ang kanyang Shadow Transformation Serpent Blade. Bago man ito tumama sa kanya ay sa mabilis nitong pag-slash ay agad niya itong tinamaan at nadurog. Ngunit sa ipinahayag naman ni General Hong ay naunawaan ito ni Lee. Na hinihiling ba niya magpakita ang ating bida ng kaunting laban? Dahil dito ay walang nagawa pa si Lee kundi ipakita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, at nasa kanya ng harapan ng isang pangmiyembro ng Black Panther Gang na salukuyang wala sa katinoan na tanging hangarin ay patayin si Lee. Agad naman naghanda ang lalaki at ito'y nag-ipon ng lupa na ginawang matulis tulad ng ginawa nito kanina sa unang niyang atake. Maya't maya pa ay kanya ng panang-atake ito na mabilis itong patungo sa ating bida. Napabuntong hininga naman si Lee sa ginawang atake nito. Dahil kung hindi niya mawasak ito ay baka masira pa ang ibang parte ng bahay ni Qin Si na Villa House kaya agad niya itong sinalubong para hindi na tumama. Ilang sandali pa ay kanyang sinalubong ito ng hawak niyang dagger at makikita natin ang resulta na nagkakaroon ng bitak ang malaking bato. Sa ginawa ni Lee ay nagawa niya itong mawasak ng walang kahirap-hirap. Sa nakita naman ni General Hong ay nagsaad ito na ang kasalukuyang lakas ng batang ito ay nasa B rank marahil ay malapit sa threshold ng isang A rank. Sa narinig naman ni Qin Shaoxiang mula kay General Hong ay hindi naman ito naniwala bagkus sinabihan niya ito na wala pa siya sa ganang rank. Agad naman sumagot si General Hong na kung hindi naniniwala sa kanya si Qin Shaoxiang ay tingnan nito. Marahil hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. At makikita natin si Lee na kasalukuyang nakahanda na ang kanyang Shadow Transformation Serpent Blade na panghampas sa lalaki. Agad naman naghanda ang lalaki at ginamit nito ang kanyang Petrified na kalasag para harangin ang atake ni Lee. Ilang segundo lamang ay tuluyan ang tumama ang atake ng ating bida na nagawang masalag ito ng lalaki. Ngunit sa malakas ng impact nito ay nagdulot ng malakas na pagsabog na sanhi ng pagkawasak ng lupa. Nagsalita naman si Lee dahil sa sobrang curious niya ay tinanong nito ang lalaki kung paano nangyari na bigla siyang umabante sa B-rank, at kung ito ba ay naka-drugs. Ngunit hindi naman sumagot ang lalaki, ang tanging sinasabi nito ay patayin si Lee at sabay hawi nito ng kanyang kamay para mapatalsik sa ere ang ating bida.
Sa paglapag naman ni Lee sa lupa ay tanging iniisip nito ay talagang wala na sa katinoan ang lalaking ito. Agad naman nagpakawala ng malakas na aura ang lalaki dahilan para lumutang ang mga bitak ng lupa. Habang sinasagawa nito ay makikita natin ang ugat sa mukha nito at laway na tumutulo sa kanyang bibig dahil sa drugang in-injection sa kanya. Kasabay nito ang pagdikit ng lupa sa kanyang katawan. Ilang sandali lamang ay natapos na rin ang lalaki sa kanyang sinasagawa at ito'y tuluyang lumaki at naging halimaw. Ngunit habang pinagmamasdan ni Lee ang halimaw na ito ay sinabihan niya ito na hindi niya hahayaang makatakas ito ng buhay. Sa mga oras na ito ay naghanda na ang halimaw para suntukin ang ating bida. Subalit wika naman Lee sa kanyang isipan, na mas mabuting itago niya ang kanyang lakas sa harap ng dalawa na si General Hong at si Qin Shaoxiang, para hindi nila malaman ang tunay niyang kakayahan. At kanyang ginamit ang Shadow Reinforcement Level 1 dahil sapat na ito para talunin ang halimaw na ito. Bago man tumama ang suntok ng halimaw ay nagpakawala ng ilang slash si Lee na matagumpay naman niya itong nawasak na sanhi ng pagkamatay ng halimaw. Agad naman lumapit ang dalawa at ipinahayag ni General Hong kay Lee na noong una, kahit na ang mga ulat tungkol sa kanya ay may ilang pinalaking elemento, ngunit ngayon tila ang mga ulat na iyon ay masyadong konserbatibo sa kanilang pagtatasa ng kanyang lakas. Agad naman lumingon si Lee sa likod at kanyang sinabihan si General Hong, ang pagpunta niya sa oras na ito ay tiyak na hindi lang para tulungan siyang harapin ang mga maliliit na punk na ito. Sumagot naman si General Hong, na akala nito ay hindi mahuhulaan ni Lee ang mga ginamit ng mga sundalo ay nagmula sa mahusay na espada na ibinigay ng ating bida. Wika pa nito na ang dahilan kung bakit siya hinanap ay upang tanungin kung maaari pa ba siyang magbigay ng higit pang mga espada o materyales. Saad naman ni Lee, dahil ginamit na ng militar ang mga materyales na yun sa mga kagamitang panglaban, hindi dapat maging madali at mabilis ang pag-synthesize ng parehong mga materyales. Ngunit iginiit naman ni General Hong na isinasantabi kung maaari nilang isynthesize ang mga ito, ang pinakakagyat na problema ngayon ay wala silang oras. Naging seryoso naman si General Hong, at kanyang ipinahayag kay Lee na hindi niya masyadong maipahayag sa kanya ang lahat. Masasabi niya lang sa kanya na maaaring lumitaw ang isang level 2 interdimensional portal sa paligid ng High City anumang oras. Kahit nasa kasalukuyang lakas ng militar ng High City at ng kanilang mga advanced na tao, baka hindi sila maging ganap na handa na harapin ito. Sa narinig naman ni Lee ay ikinagulat nito dahil hindi nito inaasahan na may ganito na palang problema ang High City. At kanyang nararamdaman na galit si Qing Tian nang marinig niya ang tungkol sa level 2 portal na lilito anumang oras. Biglang hinawakan ni General Hong si Lee sa balikat na kasalukuyang malalim ang iniisip nito. Dagdag pa ni General Hong, kung nais nilang maiwasan ang napakalaking casualty ng sibilyan, maaari lamang sila umaasa na mayroon si Lee na sapat na mga materyales para sa kanila upang mabigyan ng armas ang mga militar. Agad naman sumagot si Lee at ito'y napahawak sa kanyang bibig. Nagagawa siya ng paraan para makuha ang mga armas na kailangan ni General Hong at bibigyan siya ng sagot sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi niya magagarantiya kung magkano ang makukuha ng ating bida. Ikinatuwa naman ito ni General Hong. At hindi niya hahayaang magtrabaho ng walang kabuluhan si Lee. Kanyang nilapitan ang ating bida at sinabihan niya ito na kahit hindi siya mabigyan ng pera, ay bibigyan siya nito ng posisyon sa militar. Dagdag pa nito na kaya siyang hayaan na maging manugang ng pamilya Qin at pumalit sa grupo ng Qin. Subalit nadismaya naman si Lee at kanyang sinabihan si General Hong na sa tingin niya ay hindi ito nararapat para sa kanya. Ngunit sa narinig naman ni President Qin Shaoxiang ay labis itong nanggagalaiti at ito'y nagpalabas ng kanyang aura. Kanyang sinabihan si General Hong na ano ang kahulugan nito, na siya ay bastardo kung bakit pa siya tinatawag na isang general. At hindi lang hindi siya magbabayad kundi ibinibenta pa niya ang kanyang anak, huwag niyang isipin na hindi siya maglalakas loob na bugbugin ito dahil lang general siya. At sinabihan din niya si Lee, kung maglakas loob itong sumang-ayon, gagawin niya ito sa kanya at pagkatapos, at walang makakaagaw kay Xin sa kanya. Sa narinig naman ng dalawa ay natawa naman mga ito sa mga pinagsasabi ni Qin Shaoxiang. Ngunit sinabihan naman ni Lee si General Hong na ito ang pinakamaliit na magagawa niya para mag-ambag sa High City, kaya kalimutan na nila ang pera.
Ngunit wika naman ni General Hong kay Li na sigurado ba siyang ayaw niyang maging manugang ng pamilya Qin. Agad naman sumagot ang ating bida na kung maaari ay mas gugustuhin niya na siya mismo ang humawak sa bagay na ito. Makalipas ng ilang oras ay nalipat tayo sa loob ng tower ni Qin Tian. Nakasalukuyang iniisip nito ang tungkol sa level 2 portal. Kung gayon ang mga taong iyon ay tinurak sa kanila ay ang Divine Blood. At hindi niya inaasahan sa kanila upang makahanap ng isang paraan upang buksan ang isang antas dalawang portal ng napakabilis. Subalit biglang lumitaw ang portal at lumabas dito si Li at kanyang sinabihan si Qin Tian na malalim ang iniisip nito. Agad naman ipinahayag ni Qin Tian na ang level 2 portal ay hindi isang bagay na medyo B-rank na maaari niyang makagambala. Kung ayaw niyang mamatay, dapat siyang manatili sa malayo hanggat maaari. Ngunit itinanong naman ng ating bida na ano ba talaga ang nasa loob ng level 2 portal, dahil masyado siyang nag-aalala sa kanya. Ipinaliwanag naman ito ni Qin Tian na isang malaking bilang ng mga A-rank na halimaw at kahit na mga S-rank ng mga nilalang.